Isang maiksing video na naman tayo mga idol at usapang kambing po tayo ngayong araw na ito. At ito nga pala po ay request na naman ng isa nating manonood. Shoutout sa iyo idol Jess Makan. Isa rin po siyang OFW from Taiwan. At ang sabi niya po sa akin, gawan ko daw po ng content yung pagbubuntis ng kambing, kung ilang po bang buwan o araw bago umanak ang ating alagang kambing. At para na rin po sa mga baguhan pa na nagkakambing, maaari pong makatulong sa inyo itong video na gagawin natin ngayong araw na to. Alam nyo mga idol, ito pong kambing, simula po ito na masampahan o makastahan ng barakong kambing, is anak na po ito o magbibilan lang po tayo ng 5 buwan o 150 days at anak na po yung ating alagang kambing. Nagsusobra lang po yan o nagkukulang ng halos 5 araw o 3 araw doon po sa ganong bilang 150 days, 5 months. Ito po yung ilan sa mga dahilan kaya minsan namamatay ng bisiro, unang anak ng kambing, yung mga kapwa natin magkakambing, kasi wala po silang idea kung ilan pong araw o ilang pong buwan bago umanak ang kambing. Ang nangyayari po, hindi po nila nababantayan at napapabayaan po nila, kahit minsan paanakin na naiisuga pa nila sa labas, minsan inaabot ng ulan o inaabot ng araw na pag umanak yung kambing is namamatay po kasi nga po nainitan o kaya nabasa ng ulan. Kaya napakahalaga mga idol na dapat alam natin to. Itong mga kambing mga idol, halimbawa sa nasampahan po 3 buwan hanggang 4 na buwan after po nitong makastan is magpapakita na po ito ng mga senyales na buntis na. Yung lalaki na po yung pinaka milk bag niya o yung bahay dede, at saka siyempre yung tiyan ng ating alaga is makita rin po natin na lumalaki na. Tips ko lang po sa inyo mga idol, kung halimbawa alam nyo nang nasampahan o buntis na yung alaga nyong kambing, iwasan na po natin magbigay ng pampurga kasi maaari po yung makasama sa bisirong kambing. Minsan po nagiging dahilan din po yan na nai-stress yung inahin natin, napapaanak ng maaga at lumalabas yung bisiro. Paglabas ng bisiro patay na. Minsan napakadelikado po niyan sa inahing kambing, kung halimbawa sa loob pa lang ng tiyan is patay na yung bisiro. Maaari pong madama yung inahin at malugi tayo. Kabaligtaran mga idol, sa baka hindi po kami gumagamit ng vitamins, pero dito po sa kambing is talagang lahat pong vitamins kompleto po kami. Pwede po kayong gumamit ng mga vitamins katulad ng yung calcium powder, tapos pwede po kayong magturok ng DCM at saka ng iron. Makakatulong po yan sa inahing kambing para maging malusog din po yung inahin at pati yung mga bisiro na nasa loob ng tiyan niya. At kung maaari mga idol, kung halimbawa paanakin ang ating kambing sa bilang po natin is dun sa bilang po natin is halimbawa 10 araw na lang aanak na yung kambing, is ibukod na po natin ng kulungan o ihiwalay na natin po sa ibang kambing para hindi po siya ma-stress. Wag na rin po natin laging hawak-hawakan o laging himas-himasin ang kambing na paanakin, na nakaka-stress din po yan sa kambing. Yung pagre-record mga idol, napakahalaga rin po niyan. Huwag po tayong magbase kung halimbawa nasampahan yung ating kambing, mas maganda ilista talaga natin, isulat natin sa isang papel o mismong sa kulungan, isulat natin do sa mga kahoy sa taas. Gumamit tayo ng pentel pen para alam po natin kung kailan naanak yung ating kambing. Mahirap po yung tanda-tanda lang, first week ng January o last week ng January, ganon. Mahirap po minsan, hindi po accurate, kaya ang nangyayari hindi po natin natututukan yung paanakin nating kambing. Tapos halimbawa yung kambing po natin is pinasampahan lang natin sa mga full blood, bumayad tayo sa stud, tapos kung kailan mga anak na hindi natin nabantayan at mamamatay, sayang na sayang mga idol. At pag halimbawa po ang ating kambing is nanganak, hayaan po natin na himudin ng maayos nung inahin niya. Kasi pagka ang halimbawa po ang bisirong kambing is nahimod po ng inahin, is napakagaling po ng inahin magpadede.
Minsan po kasi ang pag hinawakan ng tao, lalo sa mga bandang papuwit, minsan ang inahin po is hindi nagpapadede ng ayos. Ang gawin lang po natin, pagkalabas po ng bisiro, tanggalin lang po natin yung pinakalamad sa mukha ng bisiro. At yung inahin na po ang bahalang humimod o mag-alis ng ibang lamad, hihimudin po niya yan. At meron mga idol na mga bisirong kambing na hindi masyadong marunong dumede o kaya mahina yung katawan, o meron mga inahin na tamad magpadede. Tulungan po natin yung mga bisiro nating kambing, itultol po natin doon sa mismong nipple ng ating inahing kambing para makadede po sila ng maayos. Napakahalaga po sa bisirong kambing ng unang gatas. Napakahalaga po niya sa bisirong kambing, nagbibigay po sa kanila yan ng lakas para lumaki sila na malusog. Kaya kailangan pong madede yan ng bisirong kambing. At mga idol, kung maaari, halimbawa nanganak po yung ating kambing, hanggat hindi po na ilabas po ng inahing kambing yung inunan niya, is huwag muna po natin pakainin. Minsan po kasi pagka pinakain na natin kaagad yung kambing nang hindi pa nalabas yung inunan, pag lumabas po yung inunan, minsan nagtatabangin sila, hindi nakain ng maayos. Kaya kung maaari, palabasin muna po natin ng lahat yung inunan niya bago po natin sila bigyan ng pagkain. At kung halimbawa yung inunan mga idol is nakita natin na mas maganda, huwag na nating hayaang kainin din ng inahin. Ibaon na po natin kasi minsan po lalapag yan sa lupa, maaaring makasama rin sa kalusugan ng ating inahin, maaaring magkasakit o maaaring pumatak sa may mga kalawang, matitano yung inahin natin, is makakasama rin po yan. Sa unang araw mga idol ng mga bisirong kambing, pwede na po tayo magbigay dyan ng vitamins. Pwede po nating turukan ng 1 ml na iron para po tumibay sila sa sakit at maging malusog po sila. Bali nga mga idol, ganyan po yung ginagawa natin sa ating mga alagang kambing kapag halimbawa po is nanganak na at nakita na po natin na nakakadede na yun ng maayos yung bisiro. Nilalabos na po namin yan. Nilalagay na lang po namin dito sa ilalim ng puno. Tapos may tulda po dyan. Nandyan po nakasabit yung kumpay ng inahin. Sa ganun po kasi, yung bisiro nakakagalaw po ng maayos. Nakakatakbo-takbo po sila. Yan po yung gustong-gusto ng mga bisirong kambing na kapag halimbawa maliliit pa ang mga yan, gusto ng mga yan talon-talon, takbo-takbo na talaga namang nakakatuwa. Pag nakita natin ang mga bisiro natin is masisigla. Kung bibili kayo mga idol ng kambing na buntis na, napakahalaga po na hingin po natin dun sa seller yung tamang record kung kailan po nasampahan para bibilang na lang po tayo ng 150 days at aanak na po yung ating alagang kambing. Ngayon po, para naman sa mga seller, kung halimbawa nga po magbebenta tayo at buntis, sabihin po natin totoo kung kailan po nasampahan. Meron po kasi na nagbebenta na 4 months ng buntis, sasabihin na 2 months lang, kaya lang malaki ang tiyan is mataba. Yung pala, paanakin na, kaya pala malaki na ang tiyan. Ganyan po yung nangyari kay Idol Jess Macan. Ang alam niya po is aanak ng January pa, pero ngayong first week ng December is nanganak na. Ang nangyari po is namatay po yung isang anak. Gawa nga po ng alam pa nila is January pa anak, ang sabi ng seller. Kaya po, kumbaga yung kambing na ilabas-labas pa sa parang, na isuga-suga pa. Kasi kung halimbawa alam niya po na aanak na ng first week ng December, is hindi na po yun para isuga o para ilabas. Matututukan po at binantayan na po sana yung kambing na aanak. Maging totoo tayo mga idol sa mga buyer natin, kasi yan po yung tutulong sa atin para kumita pa tayo ng malaki. Kasi kung halimbawa totoo tayo sa kanila, is paulit-ulit po yan nabibili sa atin. So mga idol, hanggang dito lang po muna tayo. Happy farming po! Please like, comment, and share!